So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, abay, bakit naman ganoon? Bakit naman ganere? Itong si Vice President Sara Duterte. Magkaibigan, si Roque at itong si VP. Abay, bakit parang tila baga, nilalaglag at pinapahiya ni VP Sara Duterte, itong kanyang kaibigan na si former spokesperson Harry Roque. Ito namang si Harry Roque, abay, hindi ka ba nahihiya sa pinanggagawa ng mga pinagtatanggol mo, ng mga kaibigan mo? Pinapahiya ka na harap-harapan. Abay, bakit hindi ka pa rin matauhan? Alright, mga minamahal, ito kasi yon. Yan o. Yan, mga minamahal. Ang sabi dyan, Sara Duterte clarifies Harry Roque not part of the father's legal team. Ouch! Okay lang sana kung manggaling sa iba eh. Diba? Okay lang sana, mga minamahal, kung ako yung tatanungin, okay lang sana na manggaling sa iba. Yung salitang yan, kahit alam na ninyo, kayong magkakagrupo, okay lang sana na manggaling yan sa ibang tao. Kaso yung manggagaling sa bibig ng kanyang kaibigan mismo na si VP Sara Duterte, na ang pinaglalaban lang din naman ni Harry Roque ay may pagtanggol itong ama ni VP Sara, parang ang sakit naman nun. Kasi pinahiya ng harap-harapan, lalo pat itong si Harry Roque ay assuming. Paano naging assuming, mga minamahal? Natatandaan niyo ito ng March 14? Yan o. Yan yung sabi ni Harry Roque. Roque set to join Duterte ICC legal team. 6 hearing postponement. Ito yung nakakatawa, mga minamahal. Nag-announce na itong si Roqueta. Legal team ako. Ni former President Duterte, ibinalandra niya yan, mga minamahal. To the point na ang sabi niya pa nga, hindi ako uuwi ng bansang Pilipinas dahil kailangan kong ipagtanggol itong aking presidente, which is si former President Rodrigo Duterte. Ito pa nga yung sabi, former presidential spokesperson Harry Roque is set to join former President Rodrigo Duterte legal team at the International Criminal Court and is eyeing to postpone Duterte first hearing. So sila pa nga yung nagbabalak na i-postpone yung first hearing, pero hindi sila pinagbigyan. Diba? Hindi pinagbigyan yung motion ni Mijaldea. Dapat nandun daw si Harry Roque kaso hindi naman pinapasok. Nauna kasi yung yabang. 'Di ba, mga minamahal? Nauna yung yabang ni Harry Roque. Sabi pa dito, Duterte is scheduled to appear before an ICC March 14, Philippine time, after being turned to the court on March 11. The ICC had issued an arrest warrant for the former president over crimes against humanity related to his bloody war on drugs. So, mga minamahal, yan po, nakita naman ninyo, no, na itong si Harry Roque, abay, feeling niya na, nafe-feel niya na isa siya sa mga legal team ni former President Duterte. To the point na sinabi niya pa nga yan, diba? Pero abay, bakit naman ganoon? Ganire. Ano naman yung ginawa mo, VP Sara Duterte? Sabi niya, Sara Duterte clarifies Harry Roque not part of father's legal team. Aduy, ang sakit nito. Mga minamahal, ang sakit nito, no? 'Di ba? Hindi siya parte ng team ni former President Duterte, pero inintroduce niya, mga minamahal, sa buong mundo, sa International Criminal Court at sa bansang Pilipinas, na isa siya sa mga legal counsel. Ano ba naman yan? Ano yan? Trying to backtrack? Harry Roque? Sa totoo lang, mga minamahal, yung katotohanan dyan, hindi talaga siya allowed na i-represent. 'Di ba? Itong si former President Duterte, dahil nga sa kanyang kalagayan ngayon. 'Di ba? Meron siyang pending na warrant of arrest sa Congress. Yun yung totoo. Na-i-grant na ba yung political asylum mo? I mean, yung asylum na hinihingi mo dyan, nag-grant na ba? Kasi bago ka sana magsalita, minimake sure mo muna na mayroon kang patutunguhan. Kasi nakakahiya to, mga minamahal, nag-announce ka, tapos yung kaibigan mo pa mismo ang nagsabi na hindi naman siya part ng legal team. Di ba ang sakit nun? Pinahiya ka sa buong mundo.
Okay lang sa Pilipinas, kaso buong mundo eh. Di ba, nag-announce ka, ganyan-ganyan. Ilang araw ka na ba dyan? Kasi sa aking pagkakaalam, mga minamahal, itong si Harry Roque, visitor lang yan dyan sa The Hague, dyan sa The Netherlands. Kaya nga sabi ko, dapat sana ginagawa na ng ng mabilisang aksyon itong dating kaso ni Roque, yung qualified human trafficking. Dapat magkaroon na ng first preliminary stage para nang makuhaan na ng probable cause. Bilisan, di ba? Para nang sa gayon, kung meron man probable cause, abay makansila na ang kanyang visa. Kasi ngayon, ang laya ni Roqueta, gala dito, gala doon. Di ba? Pa-etchos dito, pa-etchos doon. Kaya siguro yung yung legal team ni tawag dito ni Duterte, yung saan bang bansa yun, nakalimutan ko. Siguro nayabangan, mga minamahal, kay Nicholas Kaufman. I think nayabangan itong si Nicholas Kaufman dito kay kay Harry Roque, kasi madaldal din si Roqueta eh. Pansinin ninyo, lahat nila live, puro daldal. 'Di ba? Oh, meron pang kakapasok na balita. The appointment. Oh, yan Yan, kakapasok pa lamang na balita. Sabi dito, look, the appointment of Attorney Nicholas Kaufman as the lead defense counsel of the former President Duterte in the International Criminal Court. Oh, yan si Kaufman, yung legal team ni Digong. Pero si Roque, wala. Oo, wala si Roque. 'Di ba? Patawa talaga tong si Harry Roque. Sige ngayon, panoodin natin yung balita, mga minamahal. Wait lang, sige. Ay ng kanyang ama na nasa ospital. In very good spirits. Ganyan inilarawan ni Vice President In very good spirits. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang lagay ng kanyang ama na nasa ospital pa rin sa loob ng detention center. At live mula naman sa The Hague, sa The Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, alas 4:19 na ng madaling araw ngayon dito sa The Hague, The Netherlands, sa ikalawang pagkakataon ay muling nabisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa Scheveningen Prison. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pinauuwi na raw siya ng kanyang ama para matupad yung kanyang mga tungkulin dito sa bansa. Pero anya, inaayos pa raw niya ang defense team na bubuo nga para katawanin ang depensahan ang kanyang ama sa kanyang reklamong kinakaharap niya sa International Criminal Court, at ito nga yung crimes against humanity. Sa ngayon, bukod kay British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman na tatayong lead counsel ng kanyang ama, ay may kinakausap pa raw siya na ibang abogado para bumuo sa naturang defense o legal team. Para mga foreign national daw ito at may karanasan sa international law at sa International Criminal Court. Sabi pa ng bise, magwi-withdraw raw bilang abogado ng kanyang ama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea oras na maayos na ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara, ay hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating Pangulo si Attorney Harry Roque. Oh. Hindi kung nais pa rin daw kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands, and we don't want complications pa. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum, and then we want our lawyers to focus on the case. Both us from the Lead Counsel and Attorney Medialdea. Kung nais pa rin daw ni Attorney Roque na katawanin o depensahan ang dating Pangulo, ay kailangan daw niyang talakayin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hiningin naman namin ang reaksyon o komento dito ni Attorney Roque, at ayon sa kanya, no comment muna. Sabi pa ni Vice President, maayos ang lagay ng ama sa hospital ng ICC Detention Facility, pa rin nananatili sa ngayon ang kanyang ama para ma-monitor ng mga doktor. Okay, rinig naman ninyo. Sakit nun, mga minamahal, Si Sara pa mismo ang naglinaw na hindi parte ng legal team itong si Harry Roque, dahil
madami pa siyang pinoproblema. Problemahin niya muna yung problema niya bago siya mamroblema sa problema ng iba. At ayon na din kay Vice President Sara Duterte, nasa magandang kalagayan naman daw po itong si former President Duterte. So walang dapat ipangamba, so walang dapat ikabahala ang mga DDS. Kasi kung nandito sa Pilipinas, itong si former President Duterte, kinukupal ninyo sinasama ninyo sa mga rally-rally, which is hindi dapat kasi matanda na nga yung tao. Pinagpapahinga nyo na sana yung tao, kaso anong ginagawa ninyo? Sinasama-sama ninyo sa rally, pinagkakatuwaan ninyo. Tama ba yun? Pinagtitripan nyo itong si former President Duterte, instead sana na inaalagaan nyo yung kanyang health. Diba, imagine nyo na lang mga minamahal, minsan parang natutumba na itong si Kadigungan. Supposedly, dapat sana, ang ginagawa ng mga DDS, pinapastop na siya sa pag-a-attend ng mga rally-rally na yan. Well, kung sa bagay, kung akong tatanungin, sino nga ba naman ang a-attend sa rally ng mga Duterte kung wala doon si former President Duterte? Kasi si Digong lang naman talaga ang gustong makita ng mga Pilipino na sumusuporta sa kanya. Wala namang pakialam niyan sa ibang tao. Okay? Diyan kay Vic Rodriguez, Marcoleta, wala naman silang pakialam dyan. May pakialam sila kay former President Duterte. Si Digong lang talaga ang hinahanap nila. Kaya walang sense ang rally ng PDP, mga minamahal, kung si Duterte ay wala dyan. Kaya nga kailangan nila si Digong kasi ginagawa nilang props. Diba kasi si Digong lang yung nagpapalakas sa politika ng mga yan. Kung hindi dahil kay Digong, wala din yan. Mga minamahal, yung mga pangalan nila, wala yan. Kaya mas mabuti na si Digong nandoon sa The Hague, dyan sa kulungan. Kasi parang pagpapaliwanag pa nga ni Digong, parang nasa 5-star hotel daw siya. Diba? Parang nasa hotel. So maayos ang kalagayan ni Digong. Huwag na yung pauwiin. O, dyan na yan, hanggang sa litisin siya. Kaysa naman pauwiin sa bansang Pilipinas, walang ibang ginawa kundi mag-rally, halos atakihin na sa puso yung matanda. Kayo din ang mga DDS ang pumapatay kay former President Duterte. Alright? So, yun po, mga minamahal. Ano kayang feeling ngayon ni Harry Roque? Feeling ata yan, nagsisisi na ata siya, mga minamahal. Nilaglag ba naman? Pinahiya ng kanyang kaibigan mismo sa harap ng napakadaming Pilipino. Siyempre, hindi yun katanggap-tanggap. Ewan ko na lang, itong si Roqueta, bulag yan. Diba? So, wala talaga tayong aasahan dyan. Pagtatanggol niya pa din ata yan si Digong. Inapoint, may utang na loob Siguro, nagbabayad ng utang na loob, mga minamahal. Itong si Roqueta. Alright? So, yun po. So, pahingi lang po ako, mga minamahal, ng comments ninyo. Yan, napakahalaga ng comments ninyo. And don't forget to click the subscribe. Yan, i-subscribe ninyo itong channel na to and hit the notification bell, mga minamahal, para maging updated kayo sa mga video na i-upload natin. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.